This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once, there were two seminarians. They had to cross a river which was very deep. And when they went to the bank of the river, there was a pretty girl. Could not cross. So one of the seminarians carried her over across the bank. Then she said goodbye. But the other seminarian was saying that is against the rules of the seminary. The prefect of discipline will, for a long time. So the other seminarian said, "Brother, I left the woman on the bank. You're still carrying her." That happens to us also. Carrying our resentments. Namatay na nga yung tao, hindi pa natin pinapatawad. The Mayo Clinic did a research. They said that carrying our resentments need emotional energy. Nagsasayang tayo ng emotional energy. Wala na naman dyan. Tapos na. Patay na nga minsan. Hindi pa natin pinapatawad. We expend emotional energy that could have been spent to more productive endeavors. Carrying resentment sap our emotional strength. So the Mayo Clinic found out that those who can forgive, humble enough, they have healthier relationships, they have psychological well-being, spiritual also, they suffer from less stress, they have lower blood pressure, they have fewer symptoms of depression, and they have lower risk of addiction to alcohol and to drugs. Mas maganda kalagayan mo kung magpapatawad ka. But in the gospel today, that is not the reason why we forgive. Maganda na nga, pero mo, hindi ka na maglulosartan sa blood pressure mo, hindi ka na sleeping tablet dahil relax ka naman. Laking matitipid mo sa gamot. Maganda ang kalagayan, well-being mo. But that is not the reason. The reason is, we can never fully enter into our identity in Christ if we are unable to forgive. Why? Because every disciple of Christ has to mold their hearts according to the most sacred heart of Jesus. Forgiving, merciful, compassionate. So, in the responsorial psalm, we said, "If you, Lord, mark iniquities, who can stand? If you remember our faults and our sinfulness, walang matitira. No one can stand it." In the first reading, the Lord said, "If the wicked man and woman turns away from all the sins committed, if she keeps all my statutes and does what is right and just, shall surely live, shall not die, even in this world." So, Exodus 21:24 told the Jews, "An eye for an eye, and a tooth for a tooth." Exodus 21:24. Sa Fiddler on the Roof, may nagsabi niyan. Tapos yung fiddler nagsasabing, "Kang yan sundin natin, very soon, all of us will be blind and toothless." Magiging bulag at bungal tayong lahat kung yan ang ating paiiralin. And that is why the Lord said, "Be reconciled." He will not even accept our gift. Thank you for joining us in this Eucharistic celebration.
But the Lord is saying to us, you join Eucharistic celebration and you are not reconciled to your brother or sister, I will not accept your gift. It's the gospel today. So the main reason why we forgive others is Colossians 3:13. Just as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Noon, sa seminaryo, tinuruan kami, have Jesus in your heart. So enjoy ko. Imagine, Jesus in your heart, even if you are a sinner. Tapos minsan, nagdaan yung kasama kong seminarista. Nakakainis yun eh. Minsan nakakasakit pa. Pero narinig ko sa gitna ng aking bungo, in the midst of my skull, nagsasabing, alam mo, I'm also in His heart. No, simula noon hindi ko na binabaliwala ako na kung masakit siya magsalita dahil Christ has forgiven me first. So maliban na doon sa magandang well-being natin, the main spiritual reason is God did not mark our iniquities. That's why we can still stand. We are still alive. Colossians 3:13, just as the Lord has forgiven you, so you also must forgive your brother and sister. So, forgiving is a decision. It is an act of the will. Magdesisyon ka lang. Paano kasi papatawari? Hindi man lang nag-apologize. Hindi yan ang sabi ng Panginoon. Mag-apologize o hindi, patawarin mo. So, in order to make this decision, sabi ng spiritual writers, you have to die to your false self. Bakit niya ako pinagsasalitaan ng ganyan? Hindi niya baka kilala kung sino ako. Parang taas ng pagtingin mo sa sarili mo. Hindi mo nga alam, baka nagsalita ng masakit sa iyo yan dahil nauna ka na. You think the universe revolves around you always. False sense of self. We have also to die to our need for revenge. Especially Filipinos. Nagtatanim ng galit ang mga Pilipinos. Tinatanim. Dinidiligan pa yan. Yung mga ibang katutubo, nagtatanim ng puno eh. Pag nasaktan mo sila, hindi nila puputulin hanggang hindi sila nakapaghiganti sa'yo. Hindi niya ba kilala kung sino ako? Parang ganyan tayo. We have to die to our false self and our need for revenge so that we can move on. Kaya tayo nag-iisip. Kaya nasasap yung ating emotional energy. Giisip tayo sa susunod. Nasasabihan niya ako ng ganyan. Ano kayang sasabihin ko? Ganito. Para mas masaktan ko rin siya. Ganyan tayo. Bakit? The universe turns on me, on my feelings. Pagkatapos, sinasaktan niya. And then, aside from God not marking our iniquities and calling us to turn away from sin, keep all His commandment, to do what is right and just, we shall live. Not only live a nice life according to the research. Yung mga tunay na molding their hearts according to the most sacred heart of Jesus, sila pinakamaligaya. Empirical evidence, scientific. Huwag yung nagsasabing Kristiyano sila pagkatapos mapaghiganti naman. Huwag yung nagsasabing Kristiyano sila pagkatapos na mayroon ng tsismosa at nananakit ng damdamin ng iba. Hindi na nila pinapahalagahan yung damdamin ng iba. Hindi yan. Yung tunay na hinubog ang puso according to the most sacred heart of Jesus. First Friday natin laging pinapanalangin. Forgiving. Merciful, compassionate.
Yun ngang translation sa Bible na be perfect as your heavenly Father is perfect. Binalikan nila yung Aramaic, yung language ni Jesus. Ang gusto pala talaga niyang sabihin, be compassionate as your Father is compassionate. Who does not mark iniquities. Who always calls upon the wicked to turn away from their sins. Keep His commandments. Do what is right and just. And that is our prayer today. Lent ngayon. Pakawalan nyo na, move on na kayo, kalimutan nyo na lang lahat yung mga nagkasala sa inyo. On the other hand, hindi mo naman kukonsintihin din yun na sasampalin ka, you turn the other cheek. Metaphor lang ng Panginoon yun. Sasampalin ka, patawarin mo. But you should have self-protection strategies para hindi ka na masasaktan. Yung problema ko dito, yung bullying. Araw-araw binubuli yung classmate niya. Hindi naman tama yun. Magpapatawad yung classmate, pero wala rin karapatang mambuli dahil malaki, dahil mayaman siya, sasaktan na lang. So bullying is a problem among your children. Ngayon, cyberbullying pa. Mas mahirap i-prevent. Ang gagaling ng mga bata doon sa it is a cancel culture. Unfriend ka kaagad. So, nadidepressed ka agad yung isa. Cyberbullying, self-protection strategies ang ituro natin sa mga bata. So that they can be set free from resentment, so that they can be free from the past and move on and thrive. Dami-dami na nga nating problema. Ukraine, andun si Putin, gustong ibabalik yung Russian Empire. Nahirapan sila ngayon. Climate change, darating na. Economic disruption. May COVID na nga, ang daming walang trabaho, pagkatapos tataas pa yung bilihin dahil tumaas din ang langis. Ang dami nating problema. In this ambiguity, we mold ourselves into the most sacred heart of Jesus. Forgiving, compassionate, merciful.